Lang mga ganyan. Sa bagay kasi, inisip kasi nila na artista, mapera, tapos yung mga demonyo yan, nang-hypnotize din kanya. Kaya siguro yung maraming mga innocent babae na talagang humahal na. Kumbaga, na-hypnotize humahalili. Ano yan tawag yan? Basta nakaano sa kanila yung talagang dikit-dikit sa kanila. Talagang loyal talaga makatingin sa kanila. Parang mga martir ba, ganun ba? Yan, naawat talaga ako sa mga babae na inosente, na walang kapangyarihan. Tapos, na nabibiktima sa mga ganyang bagay. Nakakaawa talaga sa totoo lang. Kaya nga ako nung na-experience ko yan, ay, naku, lagi talaga ako na ayoko talaga pumunta dyan kasi hindi maganda, hindi nakakatulong sa akin ang ganyang klaseng tao. Kaya, na-shock nga ako na yan palang ka-connection ko. Hindi ko talaga in-expect na may, kasi wala na akong pakialam sa mga sikat-sikat na yan. Nag-idolize pa ako pero hindi ko naman makilala mga yun kung sino yung nakakonek sa akin. Masya-shock ka na lang talaga. Kaya nakakasawa ba, no? Tapos, punta tayo ulit sa monitoring spirit. Kasi tinanggalan na yan siya ng kapangyarihan na makakonek sa akin o makakuha ng informasyon. Dinadaan yan sa mga pamilya ko, dinadaan sa mga text-text yan. Kasi nagmumito yan sa ano ko sa group chat ng pamilya ko, mga inutusan niya yung pamilya ko anong ginagawa ko. Ubukot lang informasyon matapos yung mga insect, talagang mait masyado dito sa Japan, tapos laging may langaw. Tapos nung tanan malamig, meron pa ring langaw. Tapos maraming ipis. Yung bahay namin hindi naman maipis. Tapos pumunta ako ng trabaho, doon din may ipis. Masyasya ka talaga lang may nakasunod sa iyo ba. Tapos may mga ibon. Kasi nung time kasi nung nakunik ako sa kanya, humiling kasi ako sa kanya na bigyan mo ako ng puting ibon. Ibig sabihin nun ikaw yun. Talagang binigyan ako. Pag lumalabas ako saan ako magpunta, talagang may ibon ako. Tapos lagi yan siya nagpapupunta ng mga tao dito sa bahay namin. Ang mga hapon kasi hindi naman yan pumupunta ng bahay o nag-i-standby sa isang lugar na pag may-ari ng tao. Kasi one time talaga na nakatayo yung bata kasi mauna niya tayo, nagpayo nito yung bata tapos nagsilipon-silipon. Sabi ko, ba't naman nandiyan sa may pintuan namin sa may harap? Eh yung mga hapon hindi naman yan tumatayo sa mga ganyan. Tinanong ko siya, ano ba kailangan mo sino pag kasi ko agad na-sense ko agad na parang kumukuha ng impormasyon ba. Tinanong ko, kung lagi ka nag-i-standby dyan, ipapatawag ko pulis na, umalis na yun, hindi na talaga nangyari yun. Pero lagi talaga pumunta sa bahay namin na, kunwari, nagtatanong, na si ganon, tapos, ay, nakita mo ba yung namin, mailbox, may pangalan yan. Tapos bigla na lang mag-change yun, ay, si bakit mo hahanapin ang asawa ko? Yung hinanap mo, hindi ba ibang tao? Mo talaga ba, matitrace mo agad na talagang may nagmumonitor sa'yo. Hindi lang lalaki, babae. Lagi talagang ba, sa dami-dami ba naman bahay, palagi yung amin, tapos laging nagre-ring yung landline namin. Talagang may monitoring ba? Malungkot kasi ang buhay ng mga demonyo, kaya lagi silang nakamonitor. Kaya, pag halimbawa, pinatay mo yung, halimbawa, pinadalan kanila ng mga, ay, ang dami ko na experience, hindi lang pala lamok, hindi lang ibis, may gagamba, may illusion pa nagagamba. Akala ko na natatakot ako, pinapatay ko, nainis ako pag nakita ko ganyan, pinapatay ko. Pag nakita nila pinapatay, mag-ano naman sila ulit ng panibagong kasi naglalaruan ka lang nila ba? Pero kahit anong sitwasyon nila, huwag tayong matakot ho, kasi ibig lang sabihin nila, natatakot sila sa mga ginagawa nila, tapos nabubus kasi sila ng mas lalo kasi lang feeling nila, mas malakas sila pag naramdaman nila yung reaction natin, ganun. Kaya, dasal lang ho tayo, huwag ho tayong matakot sa mga ganyang bagay kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos na pag alam natin na may nakabantay sa atin na nasa light. Kaya huwag ho tayong matakot. Kaya sa mga mahilig mag-dating apps, mag-ingat ho kayo, kahit po mag-idolize ho kayo, mag-observe ho kayo sa mga nakapaligid sa inyo para ho maiwasan po ninyo na hindi kayo magamit. Kasi halimbawa yung yung idol, tapos napili ka niya, tapos yung idol mo napakaitim pala. Kasi pwede kasi yan, halimbawa ikaw yung nakuha napakitin si skis, ganyan. Ikaw kasi yung yung i-monitor ka na nila. Obserbaran nila, hindi ka na nila tanda-tandan pag ikaw yung napili nila, kaya ikaw yung magsasuffer, kaya mag-ingat po kayo sa ganyan. Ako marami pa akong na-obserbaran na ganyan. Yung iba umaalis talaga kasi yung kinukuha niya may mga kagaya din namin na umalis umiiwas kasi kinakain yung magandang enerhiya. Yun naman yung kinukuha ng ibang kagaya din nila itim. Ay dapat yun sana dapat kunin nila kasi kagaya nila itim. Dapat sana yun na lang kunin nila, wag yung mga matitino kasi ang mga matitino
Gusto na talaga mag ano, yung nasa kabutihan talaga, na nakapagpapagad. Yung kagaya nila ay puro kaligayahan lang, pang sariling interest lang dapat nung sa kanila ang kunin nila. Kaya lang wala kasing kwenta kung kapwa itim lang kukunin nila kasi wala silang mapapala kasi parehas sila ng mga ano parehas lang sila ng hangarin. Kaya kumbaga, kung halimbawa nagnanakaw yung isang lalaki sa kabutihan, yung kakunik niya, siya din ninakaw. Parang ganun ng style. Kaya talaga, gusto nila yung sa light talaga kasi para hindi nila hindi nila, kumbaga, hindi sila, tulad nyo ngayon ako, nahihirapan po ako magsalita kasi andito po yung demonyo. Nadidilin ko ako, ang bigat po. Ayaw po akong pasalitain. Kaya yung bukang bibig ko po ngayon, parang nahihirapan po akong magsalita. Pasensya na kayo. Pero tuloy lang po tayo. Gusto ko lang po mag-open up tungkol sa monitoring spirit. Kaya kayong dyan mga kaprensi, mag-ingat po talaga kayo. Huwag kayong kumpiyansa kasi panahon po talaga ngayon, hindi lang po normal na mga tao ang nakatira sa mundong ibabaw. Marami po, may mga iba't ibang klaseng kababalaghan, kung iba't ibang klaseng mga nilalang ang nakatira sa mundong ibabaw. Pero magdasal lang ho tayo kasi si Papa God lang talaga nakakalam sa lahat. At si Papa God lang talagang ang kagapagbibigay ng sa atin, protection. Yung mga monitoring spirit kasi wag niyo hong bigyan ng pansin yan. Pag inatake mo kayo, dasalan niyo lang ho. Tapos binigyan kayo ng mga insect dyan, patayin nyo. Yun lang, dasalan ninyo. Tapos wag ho kayong masyadong mag-open up sa kung ano mang gagawin nyo sa buhay. Lalo pa yung may mga spiritual calling. Kasi pag halimbawa may darating magandang good news inyo, nako, yung good news nyo, harangan agad ang mga demonyo, bad news ang ibigay sa inyo. Kaya mag-ingat ho kayo kasi mga demonyo ngayon, inggitero po. Mas masaya ho sila pag nahihirapan ka sa sitwasyon mo, sa pamumuhay mo, kaysa pag makareceive ka ng maganda. Ay nako, tahimik yan, pero wala ka, pinaplanuhan na pala yan na iba-block para hindi mo makamit yung gusto mong makuha na mga magandang balita or mga halimbawa na may darating na swerte sa iyo. Hindi, iba-block nila yan para hindi mo matanggap. Mga inggitiro yan sila. Kaya nga, kasi mga yan sila hindi masaya ang buhay. Lahat naman tayo may mga trauma may mga experience na mga hindi maganda sa buhay, iba't ibang klaseng paraan nga lang. Ang importante kasi, pag halimbawa may trauma tayo, kung ano man yung na-trauma mo, patawarin mo, surrender mo pa kay Papa God. Kasi si Papa God lang talaga ang makakatulong sa'yo. Pag nirelease mo yung trauma, pinatawad mo yung mga ganyang tao, ay nako, ang gaan-gaan ho. Kumbaga, pag nakikita mo yung mga na-experience mo sa ibang tao, wala, magbigay ka lang ng simpatya, pero parang hindi ka na masyadong tatablan kasi na-i-release mo na-i-forgive mo na yung mga tao. Pero minsan din kasi, katulad ng demonyo to, ilang beses na pinapatawad, makapal pa rin ang mukha. Kasi alam nila pinapatawad sila, babalik-balik. Ang gawin mo lang dyan, iwasan mo lang talaga, wag nang komunikta kasi mautak ko yung mga yan kasi inisip na, ay, pinapatawad ako, di ibig sabihin, okay lang pala kung gumawa hindi maganda. Yun lang akala nila. Kaya iwasan ho talaga ninyo kasi para ho, hindi na ho kayo maabuso ulit ng paulit-ulit ng mga taong salot sa mundong ibabaw. Malungkot kasi ang buhay nila. Hindi kasi sila ayaw kasi nila kumbaga, ayaw nila i-release yung trauma nila, ayaw nila magpatawad. Alam mo yung puno sila ng galit sa isipan nila, kaya hindi sila masaya. Akalain mo, tingin mo sa totoong buhay, masaya sila, pero no, deep inside, malungkot ang buhay niyan. Kasi ayaw nila mag-release ng mga trauma nila. Lagi pa rin silang naka-focus doon. Ako naintindihan ko naman sila kasi, siyempre, tao lang naman. Okay lang naman kung halimbawa, hindi mo pa may release yan, pero yung gaganti ka,